Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Oh my God! What happened here? Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Nathan at inuluwa noon ang kanyang abuela. Pumalin lang din ang nagpapanik na boses nito pagkakita nito sa kanyang sitwasyon. What happened, Nathan? Iho, what happened to you? Dinig na dinig sa labas ang pagsigaw mo. Oh my God! Natatarangtang saan nito at lumapit kay Nathan. Samantala ay nanatili namang nakatungo ito at walang imik. Nakatingin lamang si Nathan ngayon sa mga dugong dumadaloy mula sa kanyang kamao. Namamanhid na ang kanyang kamao, taliwas sa nararamdaman ng puso niya. Kaya nga siya ay nag-inom dahil gusto niya makalimot, kahit pansamantala man lang. Ngunit imbes ay mas lalo lamang niyang naiisip ang mga kahiyupang nagawa niya noon. Nathan, iho, what happened? Muling tanong ng abuela niya sa kanya. Bahid pa ng pag-aalala ang boses nito. Lumapit pa ito sa kanya at inabot ang kamay niya. Nathan, wala pa rin siyang naging tugon dito. Nanatili siyang walang imik. Napabuntong hininga naman ang Doña Bella at sumanya sa mga katulong na linisin ang mga kalat sa kwarto ni Nathan. Magdala rin kayo ng first aid kit dito, Lana. Anito bago muling bumaling sa kanya. Iho, kausapin mo ako. Anong nangyayari sa'yo? At bakit bigla na lamang ako nakarinig ng pagsigaw dito sa kwarto mo? May nangyari ba? Napapikit si Nathan at saka siya nag-angat ng tingin. At sa pagdilat niya ay muli namang pumatak ang mga luha niya. I want my wife and my son, abuela. Halos paos na saad niya kay Doña Bella. Gusto ko silang makasama. I want to be with them every seconds of my life. Pero papaano ko gagawin yon kung hawak na sila ng iba? Puno ng hinanakit na dagdag pa niya. Hindi awa, bagkus ay galit ang nararamdaman ni Nathan sa sarili niya. Kung hindi lamang siya naging gago noon, eh di sana ngayon ay masaya siya at hindi nangungulila. Kung sana ay nakanig lamang siya noon sa kanyang abuela at sa mga magulang niya, eh di sana hindi siya miserable ngayon. Sana noon pa ay nagbago na siya bago pa man tuluyang mawala ang lahat sa kanya. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako magmamahal. Love, pagak na natawa si Nathan. Sabi ko noon sa sarili ko, kalokohan lamang iyan. Tanga lang ang may niwala sa salitang iyan. I don't even believe in marriage. I just want to enjoy my life and fuck woman. Gusto ko silang paglaruan sa kamay ko. Pero abuela, nailing si Nathan hanggang sa wala ng humpay sa pagpatak ang mga luha niya. Nakakayaman, ngunit napagulhol na rin siya. Tinamaan ako ng lintik. Kung sino pang babaeng sinira ko ang buhay, sa kanya pa ako nahulog ng sobra. Hindi ko namamalayan na minamahal ko na pala si Isabela. And you know what worse? Napakuyom ng kamao si Nathan at muli na naman niyang sinuntok ang salamin dahilan upang mas lalong magdugo ang kanyang kamao. I only realized it when she already gone. Nathan doesn't believe in the word karma. Nasa tuktok na siya. Tinitingala siya. Kaya papaano pa siya pababagsakin kung sobrang taas na niya. Pero sa simpleng pagtibok lamang ng puso niya kay Isabela, bumulusok siya pa ibaba. Nawala sa kanya ang lahat. He doesn't care about his wealth anymore. Ang mag-ina niya ang itinuturing niya ngayong kayamanan. Nathan, that's enough, iho. Please, maawa ka sa sarili mo. Suway sa kanya ni Doña Bella dahil sa muling pagsabog niya. Nailing si Nathan. Ang sakit-sakit, abuela. Sarili kong anak, iba ang tinatawag na ama. Sarili kong asawa, iba ang humahalik sa kanya. Akin sila, pero wala akong karapatang angkinin sila. And it's so damn hard. Hindi ko kaya. Sobrang sakit ng puso ko. Napakabigat nitong nararamdaman ko. Napatingala si Nathan at tinapik-tapik ang puso niya. Hindi siya makahinga.
He never felt this kind of pain before. Ni minsan ay hindi pa siya nasaktan sa pagpapaikot niya sa mga babae noon. Pero ngayon, hindi lang dinoble ang sakit na naidulot ng karma sa kanya. Sinlakas iyon ng bagyo at wasak na basak ang puso at pagkatao niya. Nathan, shh! Dinaluhan siya ng kanyang abuela at niyakap ng napakahigpit. Ramdam niya rin ang paghaplos nito sa dibdib niya at pilit siyang pinakalma. Napayakap din si Nathan dito. Tila bata rin siyang ibinaon ng mukha niya sa pagitan ng leeg at balikat ng kanyang abuela. Ang malakas na paghagulhol niya ay unti-unting humina, ngunit nandoon pa rin ang hinagpis sa puso niya. Abuela, please help me. I don't know what to do anymore. I'm begging you, please help me. Tulungan mo ako mabawi sila. Bulong ni Nathan dito. Fix yourself first, Nathan, and be a better man. Hindi puro salita ang dapat na pairalin. Hindi sapat na hihingi ka lang ng tawad. Kumilos ka. Patunayan mo kay Isabela na nanarapat ka para sa kapatawaran niya. Bago mo kunin ang puso niya, kunin mo muna ang kanyang tiwala. Burahin mo ang galit na nararamdaman niya sa iyo at saka mo iyon palitan ng pagmamahal. Mahabang wika ni Doña Bella sa kanya. Napatango si Nathan. How can I do that if she keeps on pushing me away, abuela? Kumala si Nathan sa yakap nito at hinarap ang kanyang abuela. Hindi niya na naisip kung ano ang kanyang hitsura ngayon. Ang mahalaga ay mapayuhan siya nito sa maaari niyang gawin. Gumuhit ang matipid ng ngiti sa labi ni Doña Bella. Umangati ng kamay nito at pinunasan ang kanyang luha. Nakakatawa man kung iisipin, pero maging makulit ka, Nathan. Stick on her side, wag mo siyang tantanan, ipakita mong seryoso ka sa kapatawaran niya. Do you think it will going to work? Nag-aalang ang wika ni Nathan. Baka kasi ay mainis lamang sa kanya si Isabela kapag kinulit niya ito ng kinulit. Imbes na patawarin, ay baka mas lalo lamang nitong maisip ang mga nagawa niya noon dito. Just learn to know your boundaries or limit. You should also know kung kailan ka dapat mangulit o hindi. And you should still respect her privacy. And besides, sa tingin ko naman ay gagana iyon. Kinulit din ako ng kinulit ng lolo mo noon. Nang minsang magkasala siya sa akin, patawarin ko lang siya. Nakangiti namang tugon sa kanya ng kanyang abuela. Napatango si Nathan. I will do that. Thank you, abuela. Wika ni Nathan at muli siyang yumakap kay Doña Bella. At marahil ay dala na rin ng kalasingan kaya siya nakatulog kaagad sa bisig ng kanyang abuela. Nangako si Isabela sa anak niyang si Ethan na ipapasyal niya ito sa labas. Kaya naman ay lumabas silang mag-ina ng araw na iyon kahit wala siyang maayos sa tulog kagabi. Ang totoong plano ni Isabela ay sila lamang talaga ni Ethan ang lalabas. Ngunit nagulat siya nang makitang naghihintay na rin sa kanila si Fiyero sa labas ng sasakyan. Hindi naman alam ni Fiyero ang plano nilang iyon ni Ethan, kaya ay nagtaka si Isabela kung paano nalaman ni Fiyero na lalabas sila. Sasama ka pala? Akala ko magpapahinga ka. Hindi maiwasang naitanong iyon ni Isabela habang nasa biyahe na sila patungong downtown. May mall na rin kasing itinayo doon, ilang taon na rin ang nakalilipas. Sumulyap naman sa kanya si Fiyero. Nasa passenger seat kasi nakaupo si Isabela habang nasa backseat naman si Ethan. At habang si Fiyero ang nagsilbing driver nila ng araw na iyon. I want to be with you. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Isabela sa narinig niyang iyon. Ano? Aniya. Napatikim naman si Fiyero. I mean, I want to be with Ethan. Isang gabi ko siyang hindi nakita. Dala na rin ang malakas sa ulan kagabi. Katulad kasi ni Isabela ay hindi rin nakauwi si Fiyero kagabi. Ang kaibahan lamang ay sa Hacienda Montemayor nagpalipas ng oras si Fiyero. Tumango si Isabela sa sinabing iyon ni Fiyero. Hindi na siya nakaimik pa. At makalipas nga ng ilang minuto ay narating na nila ang mall sa downtown. Mabilis na bumaba si Fiyero at umikot mula sa driver's seat patungo sa kanya nang maigarahin niya ang sasakyan.
Pinagbuksan siya nito ng pintuan at inalalayan pang bumaba. Ako na, Fiero. Salamat. Aniya at nag-iwas ng tingin dito. Wala namang imik na tumango si Fiero at pinagbuksan din ng pintuan si Ethan sa backseat at saka ito binuhat ni Fiero. Nagtungo ito sa pwesto niya. Let's go, sambit ni Fiero at sa gulat ni Isabela ay hindi siya nakaalma kaagad nang bigla nang pinagsalikop ni Fiero ang kamay nilang dalawa at sakto itong naglakad patungo sa entrance ng mall. Nagsalubong ang magkabilang kilay niya dahil doon at tila masaya silang pamilya habang karga nito si Ethan at hawak nito ang kamay niya. Sa una ay hindi pinansin ni Isabela ang mga kakaibang kilos ni Fiero sa kanya. Kahapon pa siyang naninibago sa pinapakita nito sa kanya nang nasa hasyenda pa sila. Ngunit nang kumain silang tatlo, matapos nilang mamasyal, ay biglang pinunasan ni Fiero ang gilid ng labi niya sa harap pa mismo ni Ethan. Doon siya nakapag-isip na gusto niya itong komprontahin tungkol sa bagay na iyon. Daddy, you are so sweet to mommy. Komento pa ni Ethan sa nakita nitong pagpunas ni Fiero sa kanya. Nailing siya. Gusto niyang linawin kung ano ang meron sa mga kinikilos ni Fiero sa kanya. He's being sweet all of a sudden. Nakapagtataka lang at likas naman talagang matipid at malambing ang pakikitungo ni Fiero sa kahit na kanino. And she's not an exception. Mabibila nga lang sa mga daliri ni Isabela kung ilang salita lamang ang binabanggit ni Fiero sa tuwing kinakausap siya. Ngunit ngayon ay may kakaiba. It's like her getting her attention. Nagpapapansin kumbaga sa kanya si Fiero. At bukod sa nakakapanibago ang kinikilos nito, ay gusto niya ring linawin kay Fiero ang tungkol doon. Lalo na at tuwang-tuwa si Ethan kanina kung gaano ka-sweet si Fiero sa kanya. Baka ay umasa ang bata at tumatak sa isipan nito na iisang pamilya talaga sila. Mahirap na. Baka masaktan lang si Ethan pagdating ng panahon. At iyon ang ayaw na ayong mangyari ni Isabela. Gabi na makauwi silang tatlo at hindi nila namalayan ng oras. Nakatulog na rin si Ethan sa biyahe. Marahil ay dala na ng pagod sa kakatakbo. Ginabi na kayo Puna ng nanay ni Isabela pagkarating nila sa bahay. Lumapit naman silang dalawa ni Fiero sa magulang niya at saka nagmano. Opo, Nay. Hindi po kasi namin namalayan ng oras. Mauuna na po muna kami sa itaas at nakatulog na si Ethan sa biyahe. Wika pa ni Isabela. Mabuti pa nga at mukhang napapagod na rin si Fiero sa pagbuhat. Puna naman ni tatay. Umiling si Fiero. It's okay po. Hindi ako mapapagod sa kanila. Sambit naman ito dahilan upang magsalubong ang magkabilang kilay ni Isabela sa narinig niya. Anong ibig sabihin nito doon? Nailing siya. Ngunit imbes na pansinin ang sinabing iyon ni Fiero, ay tumalikod na siya at nagpaalam na naaakyat na sa kwarto. Naramdaman naman niya kaagad ang pagsunod ni Fiero sa kanya. Tahimik lamang silang dalawa hanggang sa makarating sila sa kwarto. Pakilapag mo na lang si Ethan dyan. Salamat. Sambit ni Isabela kay Fiero. Agad namang tumalima si Fiero at matapos noon ay katahimikan na ang namayani sa kanilang dalawa. At upang makaiwas sa nakakaasiwang katahimikan iyon, ay inayos na lamang ni Isabela ang pagkakahiga ni Ethan. Kinumutan niya pa ito. Ngunit nang matapos na siya sa ginagawa niyang iyon at naroon pa rin si Fiero sa loob, ay muli namang nagsalubong ang magkabilang kilay niya. What are you still doing here? Makakaalis ka na at magpapahinga na rin kami mag-ina. Mababa ang tono ng boses sa sambit niya dito. Ngunit imbes na sundin ang sinabi niya, nagulat si Isabela nang maglakad si Fiero patungo sa pintuan at isinarado iyon. Nanlaki pa ang mga mata niya nang marinig niya ang tunog ng paglak noon. What are you doing? Why did you lock it? Pabulong ngunit madiin ang sambit ni Isabela. Nataranta pa siya at baka ay umakyat sino man sa mga magulang niya at makitang nakasarado iyon at maabutang nandito pa sa loob ng kwarto si Fiero. Hindi magandang tingnan ng ganoon, lalo na at wala silang relasyong dalawa. Naglakad si Isabela at nilagpasan si Fiero at akmang bubuksan ang pintuan. Ngunit bago pa man niya magawa ang bagay na iyon,
ay mabilis nang hinawakan ni Fiyero ang palapulsuhan niya. At sa gulat ni Isabela ay hindi siya nakaalma nang bigla isinandal siya ni Fiyero sa likod ng pintuan at kinulong siya sa bisig nito. Hinuli ni Fiyero ang paningin niya. Ano ba? Pakawalan mo nga ako, Fiyero. Ano bang nangyayari sa'yo? Galit na saad ni Isabela kay Fiyero. Talagang naninibago siya sa mga kinikilos nito. He's really acting weird towards her. You're avoiding me. Paos na saad nito sa kanya. Nagsalubong ang magkabilang kilay niya. Anong iniiwasang pinagsasabi mo? I don't get you. Ano ba? Pakawalan mo nga ako? Wika naman ni Isabela at muling nagpumiglas dito. Ngunit hindi pa rin siya makapalag. Lalo na at nakatukod sa magkabilang gilid niya ang magkabilang braso ni Fiyero. Fiyero shook his head. Kanina, iniiwasan mo ako. Napapansin ko, kinukuha ko ang atensyon mo. Ngunit hindi mo naman ako pinapansin. What's wrong with you ha, Isabela? Napipikon ring wika ni Fiyero sa kanya. So tama nga ang iniisip ni Isabela na sinusubukang kunin ni Fiyero ang kanyang atensyon. Nailing siya. No, Fiyero. What's wrong with you? Bakit ganyan ka na? Why are you acting weird? Why are you acting sweet? Like we are on relationship all of a sudden. Hindi ba? At hindi ka naman ganyan? Naguguluhan ako sa'yo. Napatango-tango si Fiyero. Napapansin mo na pala, but you are just ignoring it. Oo, kaya ngayon ay sagutin mo ako. Nang sa gayon ay makalabas ka na rin dito. Umangat ang sulok ng labi ni Fiyero. Matagal na kitang gusto. The moment I laid my eyes on you, I know in myself that I like you. Kaya nga ikaw ang pinili ko para bilhin. Napaawang ang labi ni Isabela. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. What? Fiyero? Nailing-iling siya. Hindi niya alam ang sasabihin niya. You heard me right, Isabela? After all these years that I stay with you and Ethan, hindi mo pa rin napapansin iyon. So I've decided to just hide it. Itatago ko na lang. Ang mahalaga ay nakakasama ko kayo. Muli ay hindi nakapagsalita si Isabela. Gulat pa rin siya sa nalaman niya. But his father, dagdag pa ni Fiyero at bahagyang ipinilig ang ulo paharap sa direksyon ng anak niya at pagkaraan lang ng ilang segundo ay muling ibinalik sa kanya. Napaigting pa ito ng panga. I can see Ethan's father as a threat. Alam kong babawiin niya kayo. Gagawa siya ng paraan para makuha kayo. So I'm also making my move now. Sisiguraduhin kong bago pa man niya kayo mabawi, magiging huli na ang lahat sa kanya dahil bihag ko na ang puso mo. Nanghihinang napaupo si Isabela sa edge ng kama pagkaalis ni Fiyero sa kwarto nilang mag-ina. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito sa kanya. Gusto siya nito. Sa 5 taon na nagkasama sila bilang magkapatid, ay may nararamdaman pala ito sa kanya. Iniisip niya na baka may lihim itong kasintahan. Iyon pala ay siyang gusto nito. Nailing si Isabela at napahilamo siya sa kanyang mukha gamit ang kanyang palad. Wala siyang nararamdaman para sa kinakapatid niya at malaki ang utang na loob niya dito sa pagtayo nito bilang ama sa kanyang anak. Ngunit bigla siyang naguluhan, lalo na at 2 lalaki na ang nagsabi na kanilang nararamdaman sa kanya. At ano ang gagawin niya ngayon? Si Nathan, madaling iwasan, ngunit papaano niya pakikisamahan o paano siya makikitungo nang hindi naiilang kay Fiyero? Napabuga ng hangin si Isabela na tila napakalaki ng problema niya. Napalingon siya kay Ethan. Ang gusto niya lang ay maging masaya silang mag-ina. Pero bakit may 2 lalaki pang gustong makisawsaw sa buhay nilang mag-ina? Napailing na lang si Isabela. Napabangon si Nathan sa higaan at agad niyang hinulot ang kanyang sentido, lalo na at parang pumipitik iyon. Napatingin din siya sa kanyang kamao nang mapansin niyang may benda iyon. Pinilit niyang inalala ang nangyari kung bakit may sugat siya at nailing siya nang maalala niya kung ano ang mga pinagagawa niya. Hindi niya nga naubos yung isang bote at nagwala na siya. Nakakaya at sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang sumabog. Umiyak pa siya sa kanyang abuela.
Napamura si Nathan, paniguradong abot sa labas ng kwarto niya ang pagwala niya. Bumangon siya sa kama at nagtungo siya sa glass window at hinawi ang kortina noon upang masilayan ang sinag ng araw. Ngunit napakunot ng noo si Nathan nang makitang madilim pa sa labas. Gabi pa pala, ang buong akala niya ay umaga na. Nailing siya at saka siya sumulyap sa wall clock. Pasado 8:00 pa lang pala ng gabi. Lumabas ng kwarto si Nathan at nagtungo sa hapag para maghapunan. Saktong pagbaba niya ay nakasalubong niya ang kanyang abuela. "Nathan, iho, gising ka na pala. Halika sa hapag at kumain ka muna ng hapunan." Wika ni Doña Bella sa kanya. Napaiwas naman ng tingin si Nathan. "Abuela," napabuga siya ng hangin. "Pasensya na po sa nangyari kanina. Sa pagsabog ko, nahihiyang saan niya dito. Hindi na dapat pa iyon nakita ng kanyang abuela. Hindi dapat nito nakita na nahihirapan siya." Napatango naman ito at inabot ang kamay niya dahilan upang mapalingon si Nathan dito. "It's alright, Apo. I understand you. You're just hurt and frustrated. Basta yung sinabi ko, huwag kang susuko basta-basta. Gawin mo ang lahat na makakaya mo, mapalambot mo lang ang puso ni Isabela." Tila nakahinga naman na maluwag si Nathan dahil doon. Tumango siya at ngumiti ng tipid dito. Talagang hindi susuko si Nathan. He will do everything, makuha lang si Isabela. Mamahalin din siya nito katulad ng kung ano ang nararamdaman niya dito. Hindi rin naman nagtagal sa pag-uusap sina Doña Bella at Nathan at agad nang nagtungo ito sa hapag. Kumain siya ng hapunan at matapos noon ay lumabas siya ng mansyon para makalanghap man lang ng sariwang hangin, lalo na at hindi pa naman siya tinatamaan ng antok. Naglakad-lakad si Nathan sa hasyenda at nag-isip-isip na maaari niyang gawin kung papaano niya mapibihag ang puso ni Isabela. Bagaman hindi niya alam kung saan siya direksyon tutungo, hindi naman siya nangangamba at may mga ilaw naman na mga poste, kaya hindi naman gaanong madilim sa paligid. Sa katagalan ng paglalakad ay hindi namamalayang nakarating na pala si Nathan malapit sa sakahan at mula doon sa kubo kung saan nagpapahinga ang mga trabahante, naabutan niyang mukhang nagkakasiyahan ng mga ito. May nagigitara at kumakanta habang may bote ng alak sa mesa. Walang pagdadalawang isip na lumapit doon si Nathan. Tumikim siya upang makuha niya ang atensyon ng mga ito. "Anong meron at mukhang nagkakasiyahan tayo dito?" Aniya sa mga ito. Siguro kung siya lamang ang dating Nathan Montemayor ay hindi siya makikipag-usap sa mga ito. Baka nga ay pinatigil niya ito at pinatanggal sa trabaho, lalo na at hindi oras ng trabaho. Nandirito pa ang mga ito sa hasyenda. Ngunit hindi na siya ganoon. He changed man now. Binago siya ng mga nangyari noon. Napatayo ang mga trabahante pagkakita sa kanya. "Sir Nathan, kayo po pala iyan." Ani ng matanda sa kanya. "Pasensya na po, aalis na po kami." Napailing siya. "Bakit naman ho? Hindi ba at nagkakasiyahan kayo? Ipagpatuloy niyo lamang iyan." Nakangiti niyang sambit sa mga ito, lalo na at mukhang nangangamba ang mga ito sa presensya niya. Mukhang nagulat naman ang mga trabahante sa inasta niya, ngunit hindi niya iyon inintindi. Bagkus ay pumesto pa siya ng upo kaharap sila. "Pwede bang makisali?" Aniya dahilan upang matigilan ang mga ito. Natigilan pa ang mga ito kapag kuwan ay napatango din sa kanya kahit naiilang. Napangiti si Nathan at nakisalo sa kasiyahan ng mga trabahante. Dumaan nga ang halos kalahating oras at mukhang hindi naman naiilang ang mga ito sa kanya at nagkakayabangan na nga ang mga ito. "Ay, si Mary Jane, napasagot ko iyan sa pagkitara ko lang." Ani naman ni Renzo maya-maya lang. "Ano ba kayo? Karamihan sa mga kababaihan kapag kinantahan nyo lang, bibigay na kaagad. Mga mahina naman kasi kayo. Diyan na nga kayo at mauna na ako. Namimiss ko na ang irog ko." Ani pa nito at nagpaalam na. Napatitig naman si Nathan sa papalayong figura ni Renzo. Iniisip niya ang sinabi nito. Paano kaya kung gawin niya iyon kay Isabela? Napatayo siya. "Oh,
Aalis ka na rin, Sir Nathan? Tanong ng isang trabahante sa kanya. Napatango naman siya. Oho, pasensya na kayo. Maaga pa pala ako bukas. Salamat sa inyo. Sige, ipagpatuloy niyo lang ang inyong kasiyahan. Aniya sa mga ito. At matapos niya magpaalam, ay hinabol niya si Renzo. Tinawag niya ito. Mabuti, at bago pa ipasibad nito ang motor, ay naabutan niya ito. O bakit po, Sir Nathan? May kailangan ho ba kayo? Anito sa kanya. Napabuga naman ang hangin si Nathan at nahihiyang tumango dito. Sa totoo lang ay oo. Pwede mo ba akong samahan? Ngayon na ho? Muli ay tumango si Nathan kahit nag-aalinlangan. Oo sana. Saan naman po, Sir Nathan? Naku, gabi na. Namimiss ko na si Mary Jane. Napatikim siya. Nakakahiyaman sabihin, ngunit kailangan niyang subukan. May nililigawan kasi ako at hindi mo pa siya napapasagot at gusto mong haranahin siya ngayon? Tama ba ako, Sir Nathan? Putol sa kanya ni Renzo. Napatingin naman siya sa trabahante ng hasyenda nila. Bakit ay parang maalam ito sa ganoong bagay? Paano kung sabihin kung tama ka? Masasamahan mo ba ako ngayong gabi? Wala nang hiyang wika ni Nathan dito. Bahala na. Basta para kay Isabela. Handa niyang ibaba ang pride at ang kanyang ego. Abay oo, tara na, Sir Nathan, at nang mapasagot mo na yung nililigawan mo, basta ba ay mangako kang imbitado ako sa kasal ninyo ha? Natawa si Nathan, kapag kuwan ay napatango. Sige ba?